Amen. So, sino po sa atin ang ang nasubukan, naranasang madisiplina minsan sa buhay natin? All the time. Amen. So, yun nga po, ang topic natin for this month is about spiritual discipline. At pag sinabi po natin, narinig natin ang salitang disiplina, ang unang ah, pumapasok po sa isip natin ay parusa, di ba? Pero ang disiplina at parusa ay magkaiba. Ang parusa ay pagka may nilabag kang batas, meron kang kakaharapin na consequences. Pero ang disiplina, malalaman po natin. So, ang topic po natin is about spiritual discipline sa prayer po. Pag disiplina, sinabi natin kanina, ayan. Bilang isang magulang, dinidisiplina natin yung anak natin. Pero ang mga bata ngayon, parang iba. Pagka dinidisiplina natin, ganyan ang attitude nila, di ba? Minsan, nadadala nila sa school, kaya nape-face the wall sila, di ba? Pero, pag nabalitaan ng tatay nito, andyan yung pabaluin tayo, di ba? Hanggang tumanda ka at hindi ka pa rin nagtatanda, ito itsura natin, di ba? So, ang pangit tignan pagka matanda na wala pa tayong disiplina. Amen? So, ano nga po ba ang salitang disiplina? Sabi dyan, it is an activity that is done regularly as a way of training yourself to do something or to improve your behavior. So, ito po ay pagsasanay na madalas nating ginagawa, no, araw-araw para magkaroon ng, para mapabuti ang ating para mapabuti ang ating buhay. So kung wala pong disiplina sa buhay natin, ay wala pong magandang mangyayari sa buhay natin. Amen? So, Greek word is paido. Ibig sabihin, the rearing or raising of a child, training and discipline. For example, eto na lang po, no? Sa physical discipline natin. Pag gusto natin na maging fit, maging healthy, di po ba? Yan ang gagawin natin. De, joke lang. Di ba? So, ayan, di ba? Pag gusto natin maging healthy, gagawin ba natin yan? Siyempre, hindi, di ba? Wala yan sa plano natin. Ang gagawin natin is, mag-exercise tayo. Ang diet natin, napaka-stricto. So, yun po, no? Sa spiritual discipline naman po, na topic natin for this month is, ganyan din po ang gagawin natin. Kung gusto natin na maging maayos ang paglilingkod natin sa Panginoon, kung gusto natin maging tama tayo sa panangin ng Panginoon, andyan po ang spiritual discipline. So, yan po. Ano nga po ba ang spiritual discipline? Sabi dyan, spiritual discipline are those practices that found in Scripture that promote spiritual growth among believers in the gospel of Jesus Christ. Ito po yung mga pagsasanay na kung saan bumabase tayo sa Biblia para lumago po ang ating pananampalataya. So, activities po to. For example, reading the Bible, devotion, worshiping. So, matatopic po natin yan mamaya. Amen? So, these are godly habit patterns na madidevelop natin over time. So, kailan po nagsimula ang spiritual discipline natin? Nung pinanganak po ba tayo? Nakakabit na sa atin to? Hindi po. The moment we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. So, dadaan po tayo sa proseso. Okay? Pagsasanay na kung saan magkakaroon po tayo ng pagbabago. Di po ba? Pagbabago dahil mababago yung the way we think, yung character natin, magiging Christ-like. Yon ay kung may disiplina po tayo sa sarili natin. So without discipline, without training, wala pong mababago sa atin. Mananatili po tayong stagnant sa pananampalataya po natin. Amen. At ang nakakalungkot doon ay pagka andun lagi, nag-fail tayo. Lagi tayong fail kasi wala tayong panlaban.
No, yung armor of God natin, wala po 'yon sa atin. Ano nga po ba ang layunin ng mabilis po ba? Okay lang pa. Ano nga po ba ang purpose ng spiritual discipline? Para mapaunlad o mapabuti ang ating pagkatao na binago ng Panginoong Hesukristo. Amen? So sabi diyan, sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things has passed away. Behold, all things has become new. So, the moment we accept Jesus Christ as our Savior, andun po yung Holy Spirit na magga-guide sa atin para mabago po tayo. So, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin kung tayo lang po. Amen? So yan, para mapaunlad at mapabuti ang ating pagkatao. Amen. So, meron tayong different kinds of spiritual discipline. Pasadahan ko lang po Ayan. Time to study the Word of God. So we will not experience spiritual discipline kung hindi tayo magbabasa, mag-aaral ng Bible. Sabi sa GLC, ang basihan natin ay ang Biblia. Amen? So sabi dito, it is the primary source of knowing God and His ways. It is the living book through which God Himself speaks to us for our instruction, inspiration, and direction. Ito yung pinagkukunan natin ng impormasyon para makilala natin ang Panginoon. At dito rin po siya nangungusap sa atin. Amen? Sabi po sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. So, ang salita ng Panginoon ay kinasihan ng, ang Biblia ay kinasihan ng Panginoon, inspired by the Holy Spirit. Sabi ng iba, ang Bible, sabi nga nabanggit ni Pastor Julius sa homiletics, ang Bible ay gawa daw ng tao. Totoo naman, pero inspired by the Holy Spirit, walang taong makakapagsulat ng ganong karunungan kung hindi kinakasihan ng Panginoon. Panginoon lang ang may kakayahan ng gumawa ng ganon. Kung titignan natin from Old Testament to New Testament, walang contradiction ang salita ng Panginoon. Amen? So, yun po, no? So, dito tayo gagabayan ng Panginoon sa word niya. At ito rin po ang magtutulak sa atin para gumawa ng tama at sumunod sa sinasabi nating disiplina. Amen? So, hiramin ko po yung sinabi ni Pastor Julius, no? Na ang isang halaman, pagpatuloy na dinidiligan, ay lumalago. So, ganun din po tayo. Kapag araw-araw po tayong nag-aaral ng salita ng Panginoon, lalago din po tayo, lalalim din po tayo sa Panginoon. Siyempre, of course, with the guidance of the Holy Spirit. And then, magkakaroon na po tayo ng bunga, pero bulaklak po yun na ilagay dyan. Magkakaroon na po tayo ng bunga ng Espiritu. Ano po ba yung mga fruit of the Spirit natin? Love, joy, peace, self-control. Di ba yung self-control is, discipline na din. Amen. So, yun po, no? Itong God's Word is one of the most neglected kind of spiritual discipline dahil minsan hindi tayo nagbabasa. Sabi diyan, 'di ba, read me. Ang Bible na naaalikabukan na. Kapag hindi natin 'to binubuksan, hindi natin pinag-aaralan, wala tayong gabay sa buhay natin. Wala tayong basis kung tama ba ang ginagawa natin at wala tayong kapangyarihan to resist evil and temptation. Amen? So, lagi tayong talo sa buhay Kristiyano natin. Amen? Another one is prayer. Sabi dyan, this is our conversation to God.
And ito yung parang pakikipagniig natin sa Panginoon. At ang maganda dito sa prayer is, He meet us in our prayer. Hindi yung one-way conversation lang ito. Ano man ang sitwasyon natin, ano man ang kalagayan natin, mararamdaman natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Ang kanyang kasagutan sa ating panalangin. And then, pagka lagi tayo nagdadasal, makikilala natin ng lubusan ang Panginoon. Kasi mararamdaman mo kung paano siya kumilos, kung paano siya sumagot sa ating mga panalangin. Amen? So these two, the Word of God and the prayer are the most important na spiritual discipline, kasi kung wala ito sa buhay natin, yung mga susunod na disiplina, magiging struggle para sa atin na sumunod tayo. Okay? Sa church, sa family, prayer nga, Word of God nga, hindi natin mababasa. Susunod pa tayo sa makaka-attend pa tayo ng BS or something, di ba? Mahirap sa atin. Sabi dyan sa Acts 2:42-46, fellowship of the believers. So makikita natin dito na i-paraphrase ko na lang, na wag nating putulin ang pagsasama-sama natin bilang magkakapatid. Kasi tayo bilang isang simbahan ay matatawag ding family natin. Sabi dito, all the believers were together. Sabi sa verse 46, every day they continued to meet together in the temple courts. Amen. So in short, anong gagawin natin? Mag-attend tayo ng mga gawain ng Panginoon. We will grow together to love one another. Sa teaching, sa support, nandyan tayo, di ba? Saan ba tayo lumalalim? Di ba? Sa pag-attend natin ng BS. Hindi naman tayo, siguro, meron tayong part na may devotion, pero mas lalago tayo kapag sama-sama tayong nag-aaral. Sama-sama tayong nagpapalakasan. Amen? So pag may problema tayo, andyan ang mga kapatiran. Di ba? Kaya nga, sabi ng Panginoon, continue to meet one another. Amen? So, yan din po you are part of the local church. Lahat tayo parte ng simbahang BNE. Lahat tayo ay ay mahalaga sa simbahang ito. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12-31, mababasa natin yung unity and diversity of the body. Yan yung Christ is the head and we are the body. Amen? So, dito, lahat tayo ay may kanya-kanyang role. Diba? Hindi mabubuo ang isang katawan kung walang paa, walang leeg. Hindi mabubuo ang simbahan kung walang pastor, kung walang council na sumusuporta sa mga pastor, at hindi rin mabubuo ang church kung walang members. Amen? So, ang ministry, ibinigay ng Panginoon para mas lalong mag-function ang church. Lahat ng ministry dito sa BNE ay napakahalaga. Kailangan nating magtulong-tulong para sa kapurihan ng Panginoon. Ang praise and worship ministry, sila yung nagdadala sa atin sa presensya ng Panginoon. Makikita natin na kahit napagod sila sa trabaho, magpa-practice pa rin sila. Amen? So, sa mga preachers, ilang linggo magpe-prepare na sila dahil gagamitin sila, 'di ba? Sa kitchen ministry ganun din po, mamamalengke sila, okay? Para sa pagkain after service. And then of course, praise God sa mga transpo natin na maagang gumigising para dalhin tayo sa simbahan. Amen. And of course, yung media team natin. Sobrang naging maayos ang ating online and etong mga to, ang laking pagbabago dahil sa media ministry na ginamit ng Panginoon. And of course,
Praise God po. Wala ang mga ito kung wala yung isang ministry na lagi nating nanineglect. Which is napaka-importante. Kahit nandyan sa gate ang preacher, ang mga praise and worship, sumundo ang mga transpo, kung walang gatekeeper, walang mag-open ng gate, hindi tayo makakapasok. Diba? Praise God. Amen. Yeah. So another one is baptism. Papasadahan ko na lang po itong mga to. Kasi na-topic na natin ito. Baptism, ito yung pagsunod natin sa Panginoon. Once na tinanggap natin ang Panginoon, para sa akin, hindi makukumpleto ang pagiging Kristiyano ko kung hindi ako nabaptize in water. Kasi naging halimbawa sa atin ang Panginoong Jesus. So, it is our obedience. This is our public declaration of our faith sa Panginoon. And then, another one is worship. Yun nga, tinapik ni Pastora Gina. It is our proper response to God for who He is, what He has done, and what He continues to do. And we will worship Him in spirit and in truth. Okay? Sa pag-worship, hindi lang ito pagkanta, kundi kung paano tayo mamuhay. This is part of our worship sa Panginoon. Kanta nga natin tayo ng kanta, meron naman tayong hindi maganda sa nakikita sa atin. Diba? Kung paano tayo mamuhay, wini-worship din natin ang Panginoon. Paano tayo mamuhay, mahalin natin ang Panginoon at higit sa lahat ang Panginoon at ating mga kapwa. Yung ating greatest commandment na nabanggit na ni Ate Gina, Pastora Gina. Amen. So, yun po. And then, yung witnessing natin. Pagka tayo ay sinesharean, diba, nakikinig tayo, yung pinakikinggan natin, isinabuhay natin, mababago tayo, magkakaroon ng pagbabago, lalago tayo. And then, eto na, sinishare mo na yung kung paano, paano mo tinanggap ang Lord, kung gaano siya naging mabuti sa'yo, and then, ikaw na yung nag-share. Amen? So, eto yung ating Great Commission. Amen. So, ayan, pinapasadahan ko lang po. God wants to use your life for others' salvation. It's part of our spiritual discipline. Pag pinagsama-sama po natin ang lahat ng spiritual discipline na ito, ayan, studying the word, praying, church discipline, baptism, worship, witnessing. Kung si Kuya Glenford, meron siyang 4C, ako meron namang 5Ps. Diba? 5Ps. Ha? Naging 5 na. Dinagdagan ko. 4Ps. Dinagdagan ko. Okay? Ano yun? Diba? Pag ito, pinagsama-sama natin, magkakaroon tayo, ito ay magre-resulta sa Diyos, maka-Diyos na pamumuhay, pagpupuri, pagpapasakop, paglilingkod, at pagdiriwang ng ating kaligtasan na binigay ng Panginoon. Amen? Praise God, glory to God. Meron pong sinasabi na available na, may mga available spiritual discipline program na makikita natin sa mga libro, sa mga internet. Diba? Pero mag-iingat po tayo dahil isa po yan sa spiritual discipline, 30 minutes, 12 seconds. Amen. May mga available spiritual program, pero tandaan natin, kailangan the foundation must be the Word of God para hindi tayo maliligaw. Amen? At saka mag-iingat tayo sa mga preachers din na nag-aano ng prosperity gospel, na hindi nagpo-focus sa Word of God. Amen? So, sabi dito, yung spiritual discipline, tingnan natin, sinong mga naniniwala sa mga alamat, pamahiin, dati. Pero bilang isang Kristiyano, kusa itong nabago nung nag-aano tayo, di ba? Sabi dito sa 1 Timothy 4:7, have nothing to do with godless meat and old wives' tales, rather train yourself to be godly. Amen.
So, kapag ang pinanggagalingan natin ng paniniwala at disiplina ay ang Biblia, kahit kailan, kahit paikot-ikutin tayo ng mga pamahiin na yan, ng mga alamat na yan, ng mga kinagisnan natin, hindi mababago ang katotohanan, ang sinasabi ng Bible. So, mag-base lang tayo sa Bible. Amen. Kailangan natin ito para magkaroon po tayo ng tools. Amen. For spiritual discipline po. Amen. So ayan po, nagmamadali na ako. Our topic for today is magko-concentrate tayo sa prayer. Amen. Sabi dito prayer in Greek is prosyokomai. Hindi ko maana. Prosyokomai, which mean shomai, petition, may toyo ba? Joke lang. Petition, prayer, or intercession. Amen. So sabi natin kanina, ito yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. Yan. This is the most central because it ushers us into communion with the Father. Kahit meron tayong Word of God, hindi tayo makakakonekta ng direkta sa Panginoon kung wala ang panalangin. Ang panalangin po ay isang pribilehyo ng isang Kristiyano dahil nakakausap natin ng direkta ang Panginoon. Yun ay kung may personal relationship tayo sa Kanya at kilala natin kung alam natin ang standing natin sa harap ng Panginoon. Amen? So paano nga po ba tayo manalangin? Diba? Ano po yan nagmo-motivate sa atin para manalangin po tayo? Diba? At sigurado po ba tayo na nakikinig, pinakikinggan tayo ng Panginoon sa bawat panalangin natin? Amen. Ano naman po, sa palagay natin, ang pinakadahilan kung bakit ayaw nating manalangin? Or kung bakit hindi tayo nananalangin? It's sin. 'Di ba? Amen. May tanong po dito. When should we pray? Kailan ba dapat tayo manalangin? 'Di ba? Ang Muslim, alam nila, may oras sila, 'di ba? Fajr, Duhur, Asr, Maghrib, tsaka Isha. Tayo po. Amen. So tayo po, sabi ng Panginoong Hesus, always pray, all the time. The line of God is always open kapag anytime na gusto nating manalangin. Amen? Natatandaan po natin yung parable of the persistent widow. Sabi ni Lord, then Jesus told to His disciple, ayan, always pray. Para praise ko na lang po. Dito, merong isang judge na walang kinatatakutan. Kahit Diyos, kahit sinong makapangyarihan na tao. Meron din namang isang widow na laging pumupunta sa kanya, kinukulit siya para humingi ng justice. 'Di ba? Nung una, hindi niya ito pinapakinggan, hindi niya ito pinapansin. Pero makikita natin sa verse 5, sabi dito, this widow keep on bothering me. I will give her justice. So nakikita natin yung persistent widow na lapit ng lapit sa kanya, in the end, pinagbigyan din siya. 'Di ba? So ang pinakikita sa atin ng Panginoon dito is always pray, don't lose heart, maging porsigido tayo sa pananalangin. Determinado tayo kung ano ang hinihingi natin sa Panginoon. Amen? Sabi din ni Apostle Paul, pray without ceasing. Amen? May nakita po ako na isang example na eto. May isang tao na dalawa ang telepono. So, may kausap siya sa isang telepono. Sabihin natin line A. Habang kausap niya yon,
tumunog ang isang telepono niya. Tawagin nating line B. Ngayon, gusto niyang sagutin itong tawag na ito dahil importante, yung tawag ng line B. So, ang gagawin niya, i-hold niya ang isang line, which is line A, at sasagutin niya ang line B. Pero aware siya na na may naghihintay dito sa line A. At anytime, pwede niya itong balikan. So, ganun din po tayo sa panalangin. Lagi tayong babalik at babalik sa ating Panginoon para manalangin anytime na gusto po natin. Amen? So, hindi ibig sabihin ng pray without ceasing na yan na 24 hours tayong mananalangin. Kundi, gawin nating parte ito ng buhay natin. In everything we do, kasama natin, include God in our activities. For example, paggising natin sa umaga, anong unang gagawin natin? Lord, thank you. Ginising mo ako. Magpe-prepare na tayo ng ng pagkain natin. 'Di ba? Pagkakain na tayo, Lord, thank you for the food. Hindi natin nakakalimutan 'yan. Pag magda-drive na tayo going to work, Lord, guide me. 'Di ba? Yung mga simpleng panalangin na 'yon. Pag nasa work na tayo, Lord, thank you. Safe arrival. Pag nasa work na, Lord, take charge of everything. Naway maging matagumpay ang na to. And then gano'n na naman, pag-uuwi, Lord, guide me. Tapos pagkakain na naman ng hapunan, Lord, thank you for the food sa maghapon. Bago tayo mahiga, matulog, Lord, thank you for this day. So, gawin nating part ang panalangin sa buhay natin. Yan ang pray without ceasing. Hindi ibig sabihin yung literal na patid. Walang patid na pananalangin. Amen? Ano po ba? Mabilis? So, tama lang. So, in everything we do, we must prioritize prayer. Amen? Amen? We must include prayer sa buhay natin. Ayan. An open line to God that we can go back anytime we want. Yan ang prayer. And then, sabi dyan, tignan natin kung kailan nanalangin ang Panginoong Jesus. During His baptism, di ba? Before na umpisahan niya ang earthly ministry niya, humingi siya ng guidance sa Diyos Ama. Amen? Bago siya gumawa ng mga milagro. For example, feeding the 5,000. Bago niya gawin ito, di ba, makikita natin na nag-pray siya. Ayan. And then, after a busy and exhausting night for a miraculous ministry, sa Mark chapter 1, 32-35, na kung saan nagpagaling siya ng may sakit, nag-cast out siya ng demon, nag-sermon siya, so pagod na pagod ang Panginoon. Anong ginawa niya? Nag-pray siya. Humingi siya ng comfort sa ating Diyos Ama. Amen? So, ganun din po ba tayo? Pag pagod na pagod tayo, wala tayong outlet, kundi umiyak at magdasal. Di po ba? Amen. Saan pa? Bago magdesisyon ang ating Panginoon na mamili ng mga disciples niya. So, hindi siya nagdesisyon ng sarili. Tayo po ba, sa mga major decision, kahit sa simpleng desisyon ng buhay natin, humihingi po, pinagdadasal ba natin ito o desisyon kaagad? Amen. And then, when He's becoming increasingly popular, no? Nung unti-unti na siyang nakilala, maraming ginagawa ang Panginoon, sabi niya, nagpunta siya, sabi diyan, so he himself often withdrew to the wilderness and nagdadasal po siya. Amen. Yan yung, sabi niya, sabi nung disciple na isa diyan, saan ka galing? 'Di ba? Kasi nag-withdraw ang Panginoong Hesus. Saan ka galing? Hinahanap ka ng mga tao. 'Di po ba? Diyan yung sinabi niyang, let's go to the other side of the sea, and then another chapter na naman yun. Amen? And then, eto yung
talagang dumanak ang dugo ng ating Panginoon, pawis at dugo, nang manalangin siya the night before His crucifixion. Makikita natin yung dasal niya dyan. Amen. Sabi niya, ayan, sabi niya sa 3 disciple niya, sino na yon? Peter, Paul, tsaka James. O yun. Sorry po, hindi, nakalimutan ko. Sabi niya, samahan niyo akong magdasal. So si Lord, nagdasal siya. Pero anong ginawa ng mga disciples niya? Ayun no, natutulog. 'Di ba? So ganun din tayo minsan, 'di ba? Sa pagod natin, nakakatulugan na nating manalangin. Amen. So, kung ganun pala, ang ating itong oras na to, pagod ako, makakatulugan kong manalangin, maglaan tayo ng quiet times natin sa panalangin, yung time na hindi tayo pagod. Para nakakonsentrate tayo sa pakikipagniig sa Panginoon. Amen? Ayan na. Paano tayo manalangin? Merong mga bagay na, 3 things that keep believers from praying. Hindi natin naintindihan ano nga ba ang panalangin. Kung paano tayo manalangin. At yung sinabi natin kanina na, meron tayong ongoing sin na hindi natin mabitawan. Kaya hindi tayo confident na humarap sa Panginoon. Di po ba? So, ang panalangin po ay natututunan. Bilang follower ng ating Panginoon, ine-expect na nananalangin po tayo. Di po ba? At ang example nga po nito, sabi ko kanina, maglaan tayo ng prayer. Si Jesus, naglalaan siya, but He withdrew to desolate place and pray. Naglalaan talaga siya ng panalangin. So dapat, sabi ko nga kanina, maglaan po tayo ng oras para sa panalangin. Ihiwalay po natin yung mga pinagkakabisihan natin araw-araw para may oras tayo sa pananalangin. Bakit maraming mga Kristiyano na hindi nagdarasal o hindi marunong magdasal? Dahil katulad po ng Holy Bible na kapag hindi natin bubuksan at pag-aaralan ay hindi mangungusap sa atin ang Panginoon at hindi tayo magkakaroon ng wisdom ng Panginoon. So ganun din po ang panalangin. Kapag hindi po tayo nagdadasal, hindi po tayo matututong magdasal. Amen? So dapat din ang prayer natin is based doon sa Scripture. Amen? So, i-train po natin ang ating sarili na magdasal. Sabi po dyan, ang prayer is like marathon. Diba? Ang una, maglalakad ka lang, 15 minutes, para sa endurance mo, diba? 15, 20, ganyan. Hanggang tumakbo ka na, hanggang mabilis ka ng tatakbo. So, ganun din po ang prayer. Ang average na nabasa ko po, na mag-pray ang isang Kristiyano is 5 to 7 minutes. Pero kapag lagi nating ginagawa ito, matetrain tayo ng matetrain hanggang maging natural na sa atin ang panalangin. Amen? Sabi natin, hindi natin alam kung ano ang sasabihin natin sa panalangin. Diba? But sabi dyan, for the Holy Spirit will teach you in very hour what you ought to say. So kahit hindi natin alam yung tamang salita para i-express ang ating panalangin sa Panginoon, the Holy Spirit will intercede for us. Amen? So, ang pinaka-importante po is we must renew our mind. 'Di ba? Kaya kahit gusto nating magdasal, kung hindi naman nare-renew ang mind natin, di po ba, in godly ways, hindi rin tayo makakapagdasal ng
maayos. So train our mind in godly ways, feeding our mind with the Word of God, di po ba? Kung ano po yung lagi nating nababasa, kung ano yung lagi nating naririnig, yun po ang mareretain sa atin. For example na lang po, yung mga bata. Di ba? Yung mga bata ngayon, laging naka-YouTube. Di ba? Ang YouTube, English. Kaya kung makapag-English ang mga bata, antindi, di ba? Ang accent nila, di ba? Kasi yun yung lagi nilang naririnig, nababasa, di ba? Noong mga panahon natin, anong meron tayo? Mr. Bean. Ito resulta ngayon, di ba? So, ganun din po sa ating, kung nagbabasa tayo araw-araw ng Bible, kung ano po yung araw-araw nating ginagawa, yan nga po, pag nagbabasa tayo ng Bible, marerenew po ang ating mind. Amen? So pag nais po nating magdasal, mag-start po tayo sa basic. Amen? So gaano man po kababaw ang ating dasal, ang panalangin natin, pag persistent po tayo, lalalim ito at magiging natural po. Amen? So sabi dito, katulad na lang po, nung disciple, na sabi, pagkatapos magdasal ni Jesus, sabi, Lord, sabi dyan, sa Luke 1:1, Lord, teach us how to pray. Amen? So, turuan mo kami, Lord, na magdasal. Di ba? Hindi sinabi ng mga disciple na, Lord, teach us how to love, how to preach, di ba? Kundi, teach us how to pray. At diyan nga po makikita natin sa Mark 6:9-13, sabi ni Jesus, in this manner therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name. So ang prayer po natin is dapat may adoration. Adoration kung gaano natin kakilala ang Panginoon, no? Kung paano natin purihin ang Panginoon, di po ba? Sino nga ba ang Panginoon para sa atin? Di po ba? Ano ang pagkakakilala natin sa Panginoon? Ano yung mga nagawa niyang maganda sa buhay natin? Amen? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kapag nanalangin tayo, hindi yung hingi lang tayo ng hingi, kundi andun din yung submission natin sa will ng Father. Ano ba ang will ng Father sa mga hinihingi natin? Amen? Sa buhay natin. Amen. 11, give us this day our daily bread. Diba? Ito yung supplication. Yung mga favor natin sa Panginoon na gusto nating hingin sa Kanya. Amen? And then, forgive us our debts as we forgive our debtors. Ito yung paghingi natin. No? Sa pamamagitan ng panalangin, andun yung paghingi natin ng tawad. Amen? And do not lead us into temptation, but deliver us from evil one. For yours is the kingdom and power and glory forever. Ito yung paghingi natin ng guidance sa Panginoon. Okay? Dapat yan ang content ng panalangin natin. And meron tayong tinatawag nating patterns of prayers para may gabay po tayo. Diba? Ito yung inaano natin. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Alam na natin lahat to. Hindi ko na i-elaborate. And journaling is, automatic. Journaling is recommended. Okay? Journaling is the recording of our prayer. Makikita natin ang kagandahan nito. Pagka nakita mo, na-answered na pala ng Panginoon ang prayer ko. So by that, mas mararamdaman natin na sumasagot ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Hindi na nalangin tayo tapos baliwala na. Diba? Mas maganda na nakikita natin. Amen. So, yun po. Don'ts in prayer. Sabi dyan sa Matthew 6, chapter 6, verse 5 to 8,
And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go to your room, close the door, and pray. Pray to your Father who is unseen. Then your Father will see, who sees what is done in secret will reward you. So, in short po, wag pakitang tao yung pagdarasal natin. Sabi nga ng Lord, when I tell you, they have received their rewards. Ano yung reward na sinasabi ni Lord dito? 'Di ba? Na-catch nga natin yung attention ng mga taong nakapaligid sa atin, which is yun naman ang goal natin. Pero yung puso ng Panginoon, hindi natin na-catch. Amen? Sabi diyan, when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will heard because of their many things. Sa ibang version po is parang vainly repetition, parang ganun. So yung paulit-ulit na panalangin, no? So ano nga po ba yung mga paulit-ulit na panalangin na binabasa natin, na may hawak pa tayong beads, 'di ba, dati? Amen. So do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. So napakalinaw po, no? Self-explanatory kasi may time din po, may time limit din daw. So how God answers our prayer? So sabi dito, since prayer is about spiritual realm, meron po tayong mga sinasagot ng Panginoon na panalangin na hindi natin makikita sa mga material na bagay. Kung meron tayong relasyon sa Panginoon, malinaw sa atin na kahit hindi yung eksaktong kagustuhan mo ibinigay ng Panginoon, ito yung kasagutan ng Panginoon. Yun ay kung may relasyon tayo sa Panginoon. Parang sa asawa natin, alam natin ang ugali, ways ng asawa natin, favorite food, mga ganyan-ganyan. Diba? Kilala natin siya. So, kilala din natin ang Panginoon. Ito yung kasagutan ng Panginoon. Sabi dito, no prayers got unanswered. Lahat ng prayer ay may kasagutan. Yes, wait, and no. Yes, kung ibibigay ng Lord. Wait, kung sabi ni Lord, there is perfect timing in my own perfect time. And no, dahil meron akong mas magandang plano sa'yo. Sabi sa James 4, 2-3, you do not have because you do not ask God. Diba? Meron kang mga gusto sa buhay, pero hindi mo naman hingi sa Panginoon, kaya wala ka ring natanggap. Kung nanghingi ka at hindi mo natanggap, dahil meron kang wrong motives. Amen? Ano ba yung motibo mo? Bakit hinihingi mo yung isang bagay na yon sa Panginoon? Amen? So it's a reflection din sa atin. So panghawakan lang po natin yung mga promises ng Panginoon dahil alam natin na ang Panginoon is faithful to His promise. At hindi babalik sa Kanya ang mga pangako niya, ang mga nakasulat sa Bible nang walang kabuluhan. Sabi nga po niya sa Isaiah 55:11, so shall my word be that go forth out of my mouth, it shall not return to me void. Amen? So, Jesus is commanding us to pray, to continue to ask, seek, and knock. Sabi sa Matthew 7, ask and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and it shall be opened to you. No? Continue to ask. Ask is verbally, through prayer. Seeking is more than asking. Naghahanap ka na, gumagawa ka na ng action, searching. 'Di ba? Seek God Himself, His ways and His word. And knock, of course, kailangan din nating kumilos. Hindi lang palaging hingi, hindi lang palaging seek sa Panginoon. Hindi lang palaging naghahanap. Amen? So, this command is followed by a promise. For everyone that asks, receive, and he that seek,
find, and to him that knock, it shall be open. Amen? So, let us continue to pray, always pray sa Panginoon. Huwag tayong mawala ng pag-asa, don't lose heart, maging determinado, maging porsigido tayo sa pananalangin. Ang pananalangin ay hindi lang po puro paghingi ng kailangan natin sa Panginoon, kundi gusto ring marinig ng Panginoon yung mga papuri natin sa Kanya. Yung bang sa panalangin natin is napapangiti natin ang Panginoon. Amen? So, ayan po. Conclusion na po tayo. So, basahin ko po. Bilang isang Kristiyano, madami tayong natututunan sa pag-aaral ng banal na salita ng Panginoon. Sa pag-aaral, maaaring magkaroon tayo ng karunungan, ngunit wala itong saysay kung hindi natin sasamahan ng tamang dasal. Mananatili itong isang kaalaman at walang epekto sa mga nakakarinig. Ang taong hindi ganun katalino, ngunit marunong lumuhod sa harap ng Panginoon, ay magiging epektibong tagapaglingkod niya. Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon na dumidinig ng panalangin niya. Ito rin ang magiging daan para magtulak sa Kanya na sa pamuhay ang mga disiplina upang maging ganap na matuwid na tagapaglingkod ng Panginoon. Sa pamamagitan din ng dasal na itinuro ng Panginoong Hesus, ay mas lalo pang lalalim ang ugnayan at relasyon niya sa Diyos dahil sa nararanasan niya ito sa pang-araw-araw na pamumuhay at mas tatatag ang kanyang pananampalataya dahil hindi nawawalay sa kanya ang sandata para panlaban sa masamang impluensya ng kalaban. Yung armor of God laging nasa atin, lagi nating hawak-hawak, lagi nating laging nakasuot sa atin. Ayan. It is only through prayer we can devote ourselves in order to apply the spiritual discipline by heart in our life. It is only through prayer we show our total dependence on God. It is only on bended knees we can be a conqueror and a warrior. Amen. So, ang title po ng message is Prayer, a Nature of a Christian's Unbroken Relationship with God. Amen. So to God be all the glory po.